Alam niyo, base po sa lumalabas na report, hindi lang pala Gilas Pilipinas ang merong problema sa paparating po na Asian Games dito sa Hagok. Maging nga ibang laro po kung saan kabilang ang Pilipinas, tablado rin po sila dito sa organizing committee. Si Calvin Abueva, pinahayag po niya ang kagusto maglaro sa Asian Games kung saan tila kinalampag po niya si Yao Ming ng China. Tutukan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat po ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Matapos talunin ng China sa katatapos lamang na World Cup na ginanap sa Pilipinas, ibinunyag po ni Jordan Clarkson na open pa rin siya sa Gilas. Ano nga ba sinabi niya dati? Ito po ang kanyang sinabi sa report ng Basket News. Oo naman, sa tingin ko, hindi ganun katanda ang 35, di ba? Ang 35 po kasi ngayon ang bagong 20. Pakiramdam ko rin, bata pa rin naman ako. Kaya ko pa makipagbakbakan. So, hindi ako naniniwala na ito na yung huli kong laro, suot ang jersey na to. Sa lang po ibig sabihin ni Jordan Clarkson, wala siyang planong bigyan ng Gilas Pilipinas o ang Gilas sakaling hilingin muli ng kupunan ng kanyang serbisyo para sa susunod na World Cup. Actually, sa tingin ko, ganun talaga magiging mentality ni Jordan kasi alam ko nag-enjoy siya dito sa World Cup sa Manila. Kahit isa lang po na ipanalo natin, kitang-kita naman na gusto niyang bigyan ng panalo Gilas. Pero hindi naman kasi kaya ng isang tao lang po yun. Kailangan lahat mag-contribute. Bukod kay Jordan Clarkson, nagbigay na rin ng tila assurance si Dwight Ramos para po sa Gilas Pilipinas sakaling kuhanin muli ang kanyang serbisyo. Ano nga ba ang kanyang binitiwang pahayag tungkol dito sa issue na to mula sa Japan? Ito po ang sinabi ni Dwight na nakaangkla po yan sa Twitter or X account ni Navin Ganglani. 25, hindi ko masabi na sigurado Hindi ko alam kung ano mangyayari sa hinaharap kasi, di ba? Hanggat naglalaro pa ako sa mataas na level at kaya ng katawan ko, magpapatuloy ako sa paglalaro para sa pambansang kupunan. Sa ngayon, sayang, kasi nasa Japan na nga siya, kaya hindi siya pwedeng makasama sa Hanay para po dito sa Asian Games. Pero base sa kanyang pahayag, walang dudang sasalang siyang muli dito po sa Hanay ng Gilas Pilipinas sakaling tawagin ang kanyang serbisyo, di ba? At in fairness kay Dwight, isa po siya sa mga sinandalan talaga ni Coach Shot Reyes ng World Cup. Mahirap pong kalimutan ang kanyang ambag sa kupunan, lalo na sa mga crucial minutes. Bagamat isa lang po yung ating naipanalo po dyan, di ba? Hindi na nakakagulat kung gusto pa maglaro ni Jordan Clarkson at Dwight Ramos dito sa Gilas. Ang medyo umago po ng atensyon natin ay si Onyeka Okungwu. Open raw po kasi na mapabilang sa Gilas. Saan ba nagmula ang balita? Tignan po natin sinabi ni Navin Ganglani sa kanyang official Twitter or X account. Si Onyeka Okungwu ng Atlanta Hawks ay bukas sa pagsali sa Gilas national team bilang naturalized player ayon sa source. Nauna na po nating nalaman ang balitang kasama pala pangalan ni Onyeka Okungwu sa listahan na isinumite ng Pilipinas para po sa Asian Games. Ibig sabihin, gusto ng pamunuan na gawing naturalized player ng Gilas si Onyeka na hanggang sa ngayon, hindi pa po natin alam kung may nabuong komunikasyon sa pagitan ng kampo ng Gilas at ni Onyeka. Pero base nga po sa report na inilabas ni Navin Ganglani, open si Okungwu maging Gilas Pilipinas naturalized player kung sakali. Matapos kay Jordan, Dwight at Onyeka, tawirin natin ang estado ng Gilas Pilipinas sa Asian Games. Alam nyo ba na apektado rin ng rejection ang ibang laro kung saan kasama ang Pilipinas? Ito po ang sinabi ni Sir Jerry Ramos sa kanyang report sa Spin. Ang kapalaran ng Gilas Pilipinas players ay nananatiling walang kasiguruhan matapos ma-deny ang kaparehong appeal ng Pilipinas sa fencing at golf 3 araw bago ang Asian Games. Grabe, kahit pala sa ibang laro na kinabibilangan ng Pilipinas, tablado tayo sa Asian Games. In fairness naman sa Hagok, nagpapatupad din lang sila siguro ng tuntunin na nauna ng inaprubahan, kaya siguro ganun sila kahigpit. Katulad ng ilan nating players, si Abueva at Perkins, wala sila sa original na listahan, kaya siguro nakabitin pa rin po yung kanilang application, yung kanilang magiging commitment dito sa Gilas Pilipinas. Walang kasiguruhan, di ba? Pero sana kahit paano, may konting consideration din naman, Saan nga ba nagmula ang balitang rejection ng ibang players sa fencing at golf bukod sa Gilas Pilipinas? Tingnan po natin ang sinabi ni Sir Jerry Ramos sa kanyang report sa Spin. Ang golf at fencing ay tinanggihan ani Tolentino nang walang anumang paliwanag. Malinaw na nagmula po kay POC President Bumble Tolentino na tila kasalukuyang nasa China para iapila ang kaso ng ilang players, partikular po ang Gilas. Kaabang-abang po mga susunod na mangyayari sa Gilas kasi hanggang sa tinitay po natin ang episode na to, wala pa rin pong kasiguruhan kung sino talagang bubuo ng Final 12 para po dito sa Asian Games. At malinaw nga po mula kay POC President Bumble Tolentino, hindi rin po naaprubahan ng Hagok ang ilang players dito sa fencing at golf. Fencing at golf ang tablado na ng Hagok. Sa ngayon, may natitira pa bang apil ang Pilipinas bukod sa Gilas players?
Tingnan po natin ang sinabi ni Sir Jerry Ramos sa kanyang report sa Spin. Iniaapila din ang mga pagbabago sa roster sa football at gymnastics na kailangan pa ring pagpasyahan ng hagok. Base po sa lumabas sa balita, marami pong pagbabago ginawa ng Philippine team, hindi lang pala sa Gilas yun. At base na rin po sa lumabas na hatol, parang stricto organizing committee na ipatupad ang alituntunin na sinang-ayunan ng lahat para maging maayos po ang competition. Ganun katindi ang nagiging sitwasyon po ngayon. Yung lagay ni Abueva at mga kasama, ano naging pahayag ni POC President Bumble Tolentino? Kailan ba talaga ilalabas ang pasya ng hagok? Ito po ang sinabi ni Sir Jerry Ramos sa kanyang report sa Spin. Sa September 23 pa naman ang dating nila, ani Tolentino na nagpapahiwatig na maaaring abutin ng 1 o 2 araw bago lumabas ang desisyon kung papayagan sina Abueva at mga kasama na maglaro bilang last-minute replacements. Ibig sabihin, wala pang bagong desisyon ng hagok tungkol sa kapalaran ni Abueva at iba pang players na magiging kapalitsanan ng ibang injured gaya ni Brandon Ganuelas-Rosa at Jamie Malonzo. 21 po ngayon, so 2 araw pa bago sila tumulak sa China. Sana lang magkaroon ng linaw ang lahat kasi sobrang malabo pa ngayon. Base na rin po sa pahayag ni POC President Bumble Tolentino. At bunga ng walang kasiguruhan kung makakapaglaro sa Asian Games, tila hindi na po nakatiis kaya nagparamdam si Calvin Abueva. Ano ang kanyang sinabi? Ito po ang inilabas na pahayag ni Calvin Abueva sa kanyang Instagram account. Yao Mingming, naghihintay ako ng confirmation mo na maglaro. Halata naman na gusto talaga niya maihana yung sarili sa Gilas. Walang duda po yan. Gigil na siya, sabi nga nila. Pero syempre, babase talaga yan sa magiging hatol ng hagok na sa kasalukuyan, hindi pa rin po lumalabas ang hatol. Kung pwede ba silang maglaro o hindi, base na rin sa kanyang pahayag o base na rin sa pahayag ni POC President Bumble Tolentino. Wish natin talaga na sana payagan sila para hindi masayang naging preparation po nila para sa torneo na to. So guys, maraming salamat.